kasi po ako yung tatayo dito. Ayan. So purihin po ang Panginoong Diyos dahil sa bawat po every Sunday na tayo po ay pupunta rito, kung napapansin po ninyo ay iba-iba po ang mga naghahatid ng mensahe, nagbibigay po ng word ng ating Panginoon. Magpasalamat po tayo kay parang tayo pupunta sa sa mga kainan na iba't ibang mga putahe ang maaari po nating piliin para ating pong matikman. Kaya salamat every Sunday ay meron po tayong iba't ibang mga putahe ating naririnig. Amen? So, maliban kay na Pastor Lores at Ma'am Malu, narinig po natin, ang lahat ng mga leaders ay nabibigyan po ng pribilehyo, opportunity para makapaghatid ng mensahe. At sa pamamagitan po ng mga leaders po ni na Pastor Lawrence, at least meron po tayong ibang klase ng pakikinig ng salita po ng Diyos. Kaya lahat po ng handa na ngayon pong gabi, ngayon pong hapong ito magsabi po ng Amen. Ayan, so pakinggan po natin ang salita ng Diyos at i-welcome po natin muna yung lahat ng yung mga first timer po natin. Palakpakan po natin yung mga nagdala ng mga first time at maging yung mga first time ngayon pong gabi. So, buksan po natin mabuti yung mga ating po mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Very interesting ang pag-usapan natin. Okay, so ngayon pong hapon, ito po ang ating pong mensahe, ang ating pag-usapan, ang pinamagatang scale system. Yan, scale system. Ano ang ibig po sabihin ng scale system? Ang sabi po ng scale system, the measure of a system's ability to increase or decrease in performance and cost in response to change in application and system processing demands. So sa pamamagitan po ng scale system, ang lahat ay napapansin at nakikita ano na ang ganap. Ito ba ay tumutubo o ito ba ay namamatay? Ito ba ay nararagdagan o nababawasan? Kung ikaw ay isang businessman, may increase o decrease na nagaganap sa iyong business. So dito natin mapapansin kung meron pong paglago o pag-decrease ng mga bagay-bagay sa buhay po natin. So tingnan po natin ngayon pong hapong ito kung yung scale system po natin ay nag-increase ba o nagdi-decrease or stagnant kaya. No? So ngayon po tingnan po natin itong ating pong text natin na patungkol po sa timbangan ng ating pong pag-uusapan. Kaya ang tanong ko po ngayon, kumusta na po ang inyong timbang? Yan. Spiritually, yan, tingnan po na pag-usapan po natin ang timbang natin spiritually. In Daniel chapter 5, verse 27, kung babasahin po rin yung chapter 5 ng Daniel, mayroon pong isang napakataas na tingin sa sarili. Kaya ang Diyos ay, parang nangusap sa pamamagitan ng kamay na sumulat sa wall. At nung sinulat yung kamay na yun ay nagsulat sa wall, ang nabasa niya ay mene tekel aparsin. So tatlong word po yun. Pero yung gitna lang po ang pag-uusapan natin, yung tekel. Sa Daniel chapter 5, verse 27. Ang sabi niya, you have been weighed on the scales and you don't weigh much. Sabi niya, tinimbang ka at napatunayang kulang. So ang performance ng hari na yon ay napatunayan na hindi po sapat at hindi kasiya-siya sa timbangan ng Diyos. Ibig sabihin, tinimbang siya ng Diyos, ngunit kulang ang kanyang performance, kulang ang kanyang mga ginawa, kulang ang kanyang buhay. So kahit na po siya ay hari at nabumuno, namamahala, pero nung tinimbang siya ng Diyos, kapos ang kanya pong timbang. So hindi natuwa ang Diyos sa kanya. Kaya nga po nabigyan siya ng isang message na mene tekel aparsin. Sabi niya, darating ang araw, madidivide ang iyong kaharian. Yung pong aparsin, yun po yung madidivide yung kanyang kaharian. So yung tekel lang po ang ating kukunin, yung timbang na ginawa ng Diyos sa kanya. So na yun po ay nakakalungkot dahil sa kabila ng pagpupursige ng hari, sa kabila ng kanyang performance, pero ang bunga ng kanyang ginagawa ay kapos sa harapan ng Diyos. Si Job chapter 31 verse 6, siya naman po, sabi niya, let God weigh me on the scales of justice, for He knows my integrity. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos sa timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Ito naman yung pangungusap po ni Job sa kanyang pamumuhay na talaga kung babasahin nyo ang Job chapter 31, kung paano siya umiwas sa tukso, hindi siya tumingin sa mga malalosawang tao, sa anumang pakikitungo sa kapwa. Talagang namuhay po siya ng tapat at totoo sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili. Kaya naman ang sabi niya,
timbangin sana ako ng Diyos na maayos ang natimbangan at makikita niya itong aking katapatan. Tanong ngayong hapong ito, kung titimbangin po tayo ng Diyos ngayon, makakakita po kaya siya ng katapatan o kung ano kaya ang timbang natin sa Kanya. Bagamat God is omniscient o ang Diyos po ay nakakaalam ng lahat ng bagay, kahit hindi ka timbangin, alam ng Diyos kung anong timbang mo sa Kanya, kung mabigat ka sa Kanya. No? Pero si Hope ay tiyak po siya sa kanya pong performance sa harapan ng Diyos na talagang pinakita niya po niya, pinapatunayan na kung titimbangin siya ng Diyos, makakakita ng katapatan ang Diyos sa kanya. Sana mayroon tayong ganoong confidence na kapag tinimbang tayo ng Diyos, may makikita siyang integrity in us. So ngayon po pag-usapan natin, ano kaya ang magiging timbang natin sa ating mga buhay? Ang tanong po natin ngayon ay, how should we manage the level of our spiritual skill system of life? Paano natin dapat pangasiwaan ang antas ng ating spiritual na sukat ng sistema ng buhay? So kailangan po natin tingnan ang buhay natin. Ano na ang kalagayan ko? Mabigat kaya ang aking spiritualidad o magaan, no, sa Panginoon? So ano ba ang dapat nating gawin para maging kasiya-siya ito sa Diyos? Dapat ating pangasiwaan itong timbang na meron tayo, itong ating mga spiritual skill natin na pinamumuhay, no? Kung meron mang problema ay naayos naman po 'yan. So saliksikin po natin ngayong hapong ito, gaano kaya tayo katimbang sa harapan ng Diyos. So unang-una, tingnan po natin yung timbang natin. Sabi dito, number 1, how should we manage the level of our spiritual skill system of life? Number 1 is maintain the level of our loyalty to God. Gaano po tayo kaloyal sa ating Panginoon? Ang ating pong pamumuhay ay akibat ba sa katapatan ng Diyos sa buhay po natin? Paano natin makikita na tayo po ay may loyal sa Diyos? Panatilihin, sabi dito, ang antas ng ating katapatan sa Diyos. Kaya titimbangin po natin, kaya nga nakikita po ninyo yung larawan na yan, kailangan makikita po natin, sino ang matimbang sa buhay po natin? Ang pamilya ba? Ang mahal sa buhay? Ang business ba? Ang pera ba? Ang kalusugan ba? Ang special someone ba? Ang girlfriend, boyfriend ba? Ang school ba? Ang trabaho ba? Ang profession? Whatever. Kaya tingnan natin, ano ba talaga ang matimbang sa buhay natin? Ang Diyos ba o ang mga bagay-bagay na ito? Kaya tingnan po natin. Kaya maintain the level of our loyalty to God. Kung ikaw po ay merong katapatan, meron kang loyalty sa Diyos, so panatilihin po natin ang ganong loyalty. So ibig sabihin, ibig sabihin ng maintain the loyalty, ibig sabihin walang dapat na humahalili o walang dapat na pumapantay sa Diyos. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your strength. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Ang ibig sabihin to, in short, loyal to God. Siya lang. No? We give our all to Him. Nagbibigay tayo sa Diyos, hindi partial at hindi rin po left over. Nasa dami-dami ng ginagawa natin, tira-tira na lang po ang ibinibigay natin sa Diyos. Hindi po yan ang loyalty natin sa Diyos. Kaya binibigay po natin lahat-lahat ito sa Diyos. Sabi dito, being loyal to God is being devoted, dedicated, and desperate for Him. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin devoted, kahit na malayo, pinupuntahan mo ito kasi devoted ka sa bagay na ito. Kahit na nakakapagod at mahirap ito, ginagawa mo siya kasi dedicated ka dito. No? Kahit na lumalayo siya sa iyo, o malayo siya sa iyo, pinupuntahan mo siya, lumalapit ka sa Kanya kasi desperate ka sa Kanya. So yun po yung ibig sabihin ng loyal to God. Ngayon, tingnan po natin ngayon, itong tatlong magandang halimbawa sa Biblia na nagpakita ng kanilang loyalty sa kanilang Panginoon. These men of God showed their being loyal. Number 1, si Daniel. Si Daniel, si Belshazzar sa Babylonian name niya. So makikita natin dito sa Daniel chapter 6 verse 10,
kung makikita natin yung sinabi ni Daniel dito, sabi niya, Daniel heard about the law. What is the law? Merong ginawa ang mga kasama niyang nagtatrabaho, mga kasama niyang official, kasi si Daniel meron siyang lifestyle of praying 3 times a day sa kanyang buhay. At yun ay sistema sa kanyang katawan. Pag sinabi ng sistema, walang tumutulak sa'yo, walang pumipwersa sa'yo, walang nag-i-instruct sa'yo, walang nagre-remind, at walang nag-i-inform sa'yo. Ginagawa mo ito kasi sistema siya sa katawan. At yun ang sistema ni Daniel sa kanyang katawan na manalangin araw-araw ng 3 beses. At yun ay napansin ng mga kasama niya mga opisyal. No? Kaya nga gumawa sila ng batas na walang ibang mananalangin sa ibang Diyos maliban sa Diyos ni Darius o yung namamahala sa kanila, yung leader nila. No? So dahil yun ang nakikita nila, so gumawa sila ng letter, pinapirma doon sa hari, at ibig sabihin, batas na ito. Kaso, nalaman nyo ni Daniel, kasi nga kasama siya ng mga officials. So alam niya yung mga batas na nagaganap gayon. Ang sabi niya, Daniel heard about the law, but when he returned home, he went upstairs and prayed in front of the window that faced Jerusalem. In the same way that he had always done, he knelt down in prayer 3 times a day, giving thanks to God. Kung papansinin niyo, hindi na-bothered, hindi nabalisa, hindi natakot, hindi siya nabagabag dito sa batas na, paano yan, hindi na ako makakapanalangin kasi pag nanalangin ako ay ikukulong. Bagkus, in-expose pa niya ang sarili. Kumbaga sa Kapampangan, penyo muna yung kanyang sarili na bang akakit doon, nakikita nila na ginagawa pa rin niya yung kanyang lifestyle of praying 3 times a day. So hindi siya natakot doon sa ganoong batas. No? At yun ang kanyang commitment sa kanyang Panginoon at nagpapakita ng loyalty niya sa kanyang Panginoon Diyos. Sana ganito po yung attitude natin na determined tayo, katulad ni Daniel, na kahit na mayroong mga pagbabago na nagaganap, hindi nawawala kung ano yung sistema na ginagawa natin ngayon na commitment natin sa Diyos. The question, ano ang sistema ng katawan natin na binibigay natin sa Diyos? Sistema ba bang manalangin araw-araw? Sistema ba bang nagpupurit, umaawit, sumasamba sa Diyos? Ang ibig sabihin ng sistema, katulad ng sinabi natin kanina, walang nagre-remind sa'yo, walang nag-i-inform sa'yo, walang nagtuturo sa'yo. Sistema sa katawan mo na ginagawa mo ito kusang-kusa sa iyo. So yun ang sistema. Now, what is the system in our lives sa commitment natin sa Diyos? At kapag mayroong pagbabago, nababago din ba yung sistema na yun sa atin? Wag nawa sana. Kasi yun na nga yung itinalaga natin sa Panginoon Diyos. Kaya determinado si Daniel sa kanyang loyalty sa Diyos. Kahit sabi niya, kahit na may batas pa, tuloy ang performance ko sa Diyos. Tuloy ang aking commitment sa Diyos. Ang kanyang pananalangin araw-araw. Sana po, no? Kapag mayroong mga pagbabago na sa buhay, tuloy pa rin ang inyong pananalangin. Amen? Kahit na kayo ay talagang humaharap sa matinding mga pagsubok at ng pagsusulit sa buhay, tuloy pa rin na mananalangin. Amen? Maliban na lang, kapag walang sistema sa katawan ninyong manalangin, mahirap gawin yun at may posibilidad na mababago yung kondisyon na iyon. Kaya ang yung sistema, dapat meron kayong ganong katulad ni Daniel. Loyal sa kanyang Panginoon. Amen? Pangalawa, si Joseph. Si dignified Joseph. Bakit siya dignified? Kasi makikita natin napaka-fascinated ni Daniel dahil sa kanyang panglabas na kaanyuan. No? Talagang yung asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar, baka magkamali naman tayo, no? Si Mrs. Potiphar, attracted siya kasi nga sa kanyang physical na katangian. Kaya nga, siniseduce niya si Joseph. No? At ang babae na ang gumagawa ng hakbang para makuha niya si Joseph. No? Si Joseph. Alright? So ano ba mapapansin natin dito? No? Kitang-kita doon ang kanyang ginawa ni Joseph sa kanyang asawa ng amo niya, si Mrs. Potiphar. Ang sabi niya, he said to his master's wife, si Mrs. Potiphar, "Look with me here. My master doesn't give a second thought to anything that goes on here. He's put me in charge of everything he owns. He treats me as an equal." Ka-equal ni Mr. Potiphar, no? So ibig sabihin yung kanilang posisyon
Pantay lang. The only thing He hasn't turned over me is you. Ikaw lang po ang hindi niya binigay sa akin para pakialaman. No? Ibig sabihin, walang space si Mrs. Potiphar kay Joseph. Kaya sabi niya, sabi niya, how could I violate his trust and sin against God? Alam ni Joseph ang kanyang paninindigan at tinatayuan. Alam niya kung kanino siya loyal. Loyal siya sa kanyang amo, kay Mr. Potiphar, at lalong-lalo loyal siya sa kanyang Panginoon. Kaya paano ko magagawa ito? Sabi niya, nalabag sa kalooban ng aking Panginoon. Lahat tayo ay subject sa temptation. No? Walang pinipiling status ang temptation. Lahat tayo ay maaring akitin ng tukso. Pero nasa sa atin, ano ba ang ating tinatayuan na pinaniniwalaan? No? Kanino tayo loyal? Sa laman o sa Espiritu ng Diyos? Tandaan po natin, ang temptation, hindi po nilalabanan. Yung tipong nandyan yung temptation, yung nire-reject kita, temptation, lumayas ka in the name of Jesus. Hindi po nakukuha sa ganun ang temptation. Tapos gagabitin pa natin si Jesus. Parang gano'n, ano? Ang tinuturo ng Bible, ang tinuturo ni Pablo kay Timoteo, flee. Layuan ang temptation. Hindi fight the temptation. Ang sabi ni Paul kay Timothy, flee. Ibig sabihin, layuan mo. Pag alam mo meron ng tukso, wag nang makipaglaban kasi may posibilidad na mag-give in ka. Yan. Kundi, layuan. Hindi lang tatalikuran, kundi layasan ang temptation. Medyo, some of you ay mahirap yun, lalo kapag mahina ka sa ganitong laman, ganitong temptation. Paano kung dumating nga yung ganoong kahinaan natin at tinutokso tayo sa ganyan? Yan. Paano tayo makakatakbo sa ganoong temptation? Pero kung alam mo kung kanino ka loyal, so alam mo ang pipiliin po ninyo. Katulad po ni Joseph, pinili niyang maging loyal at nanindigan siya doon, alam niya ang kanyang commitment sa Diyos, kaya tinakbuhan niya si Mrs. Potiphar. Kung titignan po natin, pareho lang po ang consequence ni Joseph kung papaakit siya kay Mrs. Potiphar or lalayuan niya si Mrs. Potiphar. Kasi pareho lang ang consequence na kanyang haharapin. Halimbawa, nagpaakit siya kay Mrs. Potiphar. Ano mangyayari? Siyempre makukulong siya. Di paparurusahan siya ni Mr. Potiphar. No? Pero, pinili niyang layuan si Mrs. Potiphar. Anong nangyari? Nakulong. Si Joseph. Kasi pinagbintangan si Joseph na nirape niya yung si Mrs. Potiphar. Pero hindi wala yung katotohanan. Kasi hindi lang nakuha ni Mrs. Potiphar si Joseph. So, ibig sabihin, tayuan kung ano ang ating pinanindigan. Alam natin kung kanino tayo loyal. Amen po, katulad ni Joseph. Sa panahon natin ngayon, ano man po ang ating mga pinagdadaanan na temptation, tayuan po natin ang loyalty natin sa Diyos. Amen po? And last example ng kalang loyalty, yung tinatawag nating daring trio. Sino to? Yung daring trio, itong matatapang at malalakas ang loob. Si Hananiah, Mishael, Azariah, known as Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam natin po yung kwento na to. No? Sila yung kaibigan ni Daniel na hindi lumuhod doon sa golden statue ang pinatayo ni King Nebuchadnezzar. No? Noong tumunog na mga instruments, ibig sabihin, yun na yung hudyat para sila lahat ay lumuhod na doon sa golden statue. Pero mayroon silang napansin, 3 Hebreo na nakatayo, hindi lumuhod doon sa statue. At yun ang dahilan kung bakit itong 3 ito ay ni-report kay King Nebuchadnezzar na galit sa 3 ito. No? Kaya ito yung sabi ng magkakaibigan. O Nebuchadnezzar, sabi niya, we do not need to defend ourselves before you. Kasi alam nila kung kanino sila nakastand. Alam nila kung kanino sila panig. No? If we are thrown into the blazing furnace, sabi na, the God whom we serve is able to save us.
He will rescue us from your power, your majesty. But even if He doesn't, yun ang kinaganda, kahit na hindi pa kami tulungan ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos na iyong ginawa. That is being a loyal sa kanilang Diyos. Alam mo yung tipong may challenge, ano? Talagang gigipitin ka sa ganitong sitwasyon. Parang ang dami-daming binibitawan yung mga prinsipyo sa buhay para lang dito sa challenge na ito, para lang may maligtas, para lang makaahon sa ganito. Di bali nang masira yung prinsipyo ko, wag lang akong magutom, wag lang akong mamatay. No? Pero itong tatlong ito, matatapang kahit na sila ay patayin, itapon dun sa fire furnace, wala silang pakialam kasi alam nila kung kanino sila panig. Kaya tinapon sila doon sa doon sa horno, no? At nung nandun na sila, napansin ngayon ni King Nebuchadnezzar, bakit apat sila? No? Di ba tatlo lang? No. So mapapansin natin na anumang situation, anumang condition, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Lalo na kapag ikaw ay loyal sa Kanya. Amen? Iyon na nakatitiyak. Pero tayo, loyal ba tayo sa Diyos? At kapag tayo ay loyal sa Kanya, paano kapag dumating na yung mga challenges at mga death threat na nandito na katulad ng Shadrach, Meshach at Abednego? Tatayo ba natin ang ating loyalty? Pero ang Diyos, kahit anong sitwasyon, siya pa ang nagsabi nga sa atin, sabi nga ni Jesus, no? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan, sa anumang katayuan, hindi tayo iiwanan. Katulad ng Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya sila ay na-save. Hindi lang sila na-save, na-glorify pa yung Diyos nila dahil napatunayan ni King Nebuchadnezzar, yung palang Diyos nila, Shadrach, Meshach at Abednego, ang tunay na Diyos, hindi yung golden statue. Amen? Kaya nga kapag tayo ay loyal sa Diyos, mag-glorify po ang Diyos. Marami pong makasasaksi ng Diyos po natin ay buhay at makapangyarihan. Amen? Ang tanong natin ngayon, nakita natin sila Joseph, Daniel, and Shadrach, Meshach at Abednego. Ang tanong natin ngayon, ano o sino ang matimbang sa inyo? Kapag mayroon ng needs, pag financial needs ang pinag-uusapan, kapag love life na, kapag naghahanap ka ng trabaho, yan. Kapag ikaw ay marami ng project, pag marami ng assignment, no? Paano magiging matimbang ang Diyos sa iyo sa kabila ng mga bagay-bagay na iyon? Kapag mayroon ng naka-hospital, sa mga pamilya, so paano nalilitaw, paano magiging matimbang yung loyalty natin sa Diyos? Amen? So sa kalagayan ganito, katulad dito, no, lagi po nating tatandaan, i-maintain po natin yung loyalty natin sa kahit anong mangyari dahil nakatitiyak po tayo, hindi po tayo iiwan, ni pababayaan man ng Diyos kapag tayo ay loyal sa Kanya. Siya pa nga ang gagawa ng paraan kapag tayo ay nandun sa kagipitan. Amen? Amen? So yun po yung unang-unang bagay na dapat natin tandaan kung pa natin pangangasiwaan yung ating pong timbangan, no? Yung level of our loyalty. Let us maintain our loyalty sa ating pong Panginoon. Amen? Amen. Maging matapang po tayo katulad ng tatlong yon. And then number two, monitor the level of our growth and maturity. Kailan ang huling timbang ninyo? At ano po ang timbang? Yung iba, tinitimbang nila yung sarili nila para malaman nila kung bumibigat ba sila o nararagdagan yung timbang nila o yung iba naman mini-maintain nila, no? Para lang malaman kasi kapag tayo minomonitor natin yung timbang natin, ibig sabihin, minomonitor natin yung health natin. No? Kasi ang hirap kasi kapag dumadagdag yung timbang natin, medyo may ibig sabihin po yun. Kaya kailangan po natin mag-monitor ng ating pong health. Amen po ba doon? No, wag natin pababayaan yung health po natin. Kaya meron tayong tinatawag na BAT scale. O meron tayong tinatawag na measuring o weighing scale. No? Kung meron po kayong ganyan, at least napapansin nyo araw-araw, ay naragdagan ng isang guhit. Ay nabawasan ng guhit, kaya napangiti ka ng konti. Yung mga ganun dating. No? Monitor the level of our growth and maturity. Gustong-gusto ng Diyos, dito'y nakikita na lumalago po tayo. Kasi in the first place, nung tayo ay gawin ng Diyos, nakaplano na yung ating paglago doon. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para tumangkad, tumanda,
no? Kasama na doon yung yung progreso ng ating pong espiritualidad. No, sabi nga ng Ephesians 4:14 to 16, ang sabi ni Pablo sa mga Ephesians, no prolonged infancies among us. Walang manatiling bata. No, please, sabi ni Paul sa mga Ephesians, will not tolerate babies in the woods, small children who are easy prey for predators. God wants us to grow up. Gustong makita ng Diyos na tumatangkad ka, lumalaki ka, lumalago ka. To know the whole truth and tell it in love. Like Christ in everything. We take our lead from Christ, who is the source of everything we do. He keeps us in step with each other. His very breath and blood flow through us, nourishing us so that we will grow, We will grow up healthy in God, rabas in love. Matinding pag-ibig. Gustong-gusto talaga ng Diyos na nakikitang you are flourishing, ikaw ay prosperous, ikaw ay lumalago, nag-grow, may nakikitang improvement and development sa iyo. Amen. Wala naman pong puno sigurong lumalaki siya, hindi siya namumunga, hindi siya nagkakasanga, hindi siya nagkakadahon. No? Lahat ng puno itinanim, tumataas yan, lumalago yan, namumunga yan, at nahihinog ang mga bunga. So yun ang tinatawag nating growth and maturity. Kaya sa atin po ng mga mananampalataya, no, i-monitor po natin yung ating pong spiritual growth and maturity. Nagmamature po ba tayo? Lumalago ba tayo? Tumataas ba tayo? Physically siguro, nagbabago tayo, tumatangkad tayo, tumataba tayo, that is growing. No? Yung maturity, hinog-hinog na ba tayo? Yung tipong, handa ka na bang gawin ito? Handa ka na ba sa isang relasyon? Kung handa ka na, you are matured. Pero kung hindi ka handa, at di pa kapansin-pansin ang pagkahinog mo, hindi ka pa matured. No? Kaya nga tingnan natin ang ating mga sarili. At tulad na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto naman, na mga Kristiyanong sinasabihan, sabi niya, brothers and sisters, I couldn't speak to you as people who live by the Holy Spirit. Hindi siya makapagsalita ng matured word, yung pang-matured na salita. Laging mga salitang hindi makakapanakit ng mga emotion nila. Kasi nga, they are still baby, immature. Sabi, I had to speak to you as a people who were still following the ways of the world. Ibig sabihin, mga karnal. Sumusunod pa sila sa takbo ng sanlibutan ito. Naaakit pa sila ng malakas sa flow ng panahong ito. Kaya you aren't growing as Christ wants you to. So you are still like babies. Kahit na matagal na silang Kristiyano, siguro mga 5 years, 10 years, no? Babies pa rin, no? Ang hirap pakiusapan, ang hirap sabihan, no? Hindi sila pwedeng sabihan ng matatalim o kaya yung direct to the point, no? Kasi nga insensitive. So hindi sila matured. So sana wag tayong ganyan, ano? Habang tumatagal, nararagdag yung edad natin, sana po kasabay ng ating pagiging matured, yung edad po natin. Kasi hindi naman ibig sabihin na ikaw ay matanda na, matured ka, no? At meron namang bata pero matured. Tama po ba? So dapat sabay po yun. Nakikita na lumalago ka at nagmamatured. Yung tipong handa ka ng maging independent, matured. Kasi hindi ko siya makuha sa Tagalog kasi yung matured, pagkahinog. Yan, hinog na yung mag-isa, hinog na yung magiging leader, hinog na yung maging tagapanguna, hinog na yung maging nanay at tatay, no? Hinog na yung maging parents, matured. Yun ang ibig sabihin. Kaya naman si Pablo, ay nag-suggest kay Timoteo na ang sabi, ganito ang gawin mo in 1 Timothy 4:15. Sabi niya, give your complete attention to these matters. Ano yun? No? Tingnan natin mamaya kung ano yung mga matters na dapat niyang bigyan ng atensyon. Throw yourself into your task so that everyone will see your progress. Pwede po bang sabay-sabay ninyong sabihin ang salitang progress? At yun ay disenyo ng Diyos sa atin, na dapat tayong nagpo-progress. At nakikitaan nyo ng progreso ang bawat isa sa atin. At ang nakakalungkot, still babies pa rin. Walang progreso. No? Kaya nga po, ang gusto ni Pablo kay Timoteo, kakitaan siya ng progress bilang isang young
young leader sa church, no, ito ang gawin mo. Bigyan mo na atensyon ang mga bagay na ito na upang sa gayon makitaan ka ng progreso. So ano-ano yung mga dapat nating gawin para kakitaan tayo ng progress sa buhay po natin. A believer of Christ is designed for spiritual progress. Naniniwala po ba kayo na ang mananampalataya ay nadisenyo na makakitaan ng spiritual progress? So, what to work on for progress? Ano yung mga tatrabahuin natin sa buhay nito para kakitaan ng progreso? Number 1 is godliness. Yan. Godliness, ang pagiging makadiyos. Yan. Dapat makita yung pagiging godliness natin kahit na nasaan tayong lugar na kinaroroonan natin. Kahit hindi ka nagsasalita, kahit hindi ka gumagalaw, o kaya yung siyempre gumalaw ka na baka akala nila satwa ka. Yung kahit hindi ka magsalita, di mo sabihin kay Kristiyano, nakikita ng godliness sa inyo pong paraan ng pakikisalabuha, pakikipag-usap, pagtatrabaho, ano mang ginagawa mo, nakikitaan ng godliness. 1 Timothy 4:7, sabi ni Pablo kay Timoteo, no? Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Walang kabuluhan. Ano mo yan? Huwag mo nang pansinin yan. No, ang gagawin natin instead, sabi niya, train yourself to be godly. Train yourself to be godly. Ang ibig sabihin ng train yourself to be godly, sariling sikap sa pagiging makadiyos. Ang ibig sabihin ng sariling sikap, hindi ka umaasa sa church, hindi ka umaasa sa pastor mo o kaya sa leader mo, hindi ka umaasa sa cell group, hindi ka umaasa sa mga SOL process, no? Ibig sabihin, kahit wala ang mga yon, kaya mong mag-progress spiritually. Kasi kung aasa ka sa mga ganong parabagay, paano kung walang panahon ng pastor sa iyo, walang panahon ng leader mo, laging walang cell group, hindi ka makapag-church, hindi ka makapag-attend ng SOL o kaya ng trainings, paano nga hindi? Paano ka lalago? So, ibig sabihin, sariling sikap ang paglago upang makita ang progreso sa buhay natin. So, ano yung sariling sikap? Kahit hindi ka puwersahin, hindi ka turuan, dapat alam mo kung paano ka maging godly. Paano mo titrain yung sarili mo? Manalangin ka, magbasa ka ng Bible. Ang kaso, hindi natin nakalagihan na magbasa ng Bible, kaya ang hirap-hirap ng marami na magbasa ng Bible regularly, consistently. Pero yun ang pinupush ng church sa atin, read your Bible every day. Kaso nag-i-struggle po ang lahat, hindi nakakapagbasa ng Bible kasi ang dami-daming ginagawa. Walang time. Kaso yun lang ang paraan para ikaw ay magkakaroon ng progreso, mag-mature, mag-grow spiritually. Amen? Kaya nga po, ang gagawin po natin, sanayin ang sarili. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng oras sa iyong pagbabasa ng Bible. Do not find time. Make time. Kasi kapag hinalap mo ang oras, hindi mo makikita hide and seek kayo. Maliban na lang kung mahanap mo yan. Di panalo ka. Paano kung di mo makita? Wala kang panahon, wala kang oras sa pagbabasa ng Bible. At wala ka ring oras sa pananalangin kasi hinahanap mo yung oras para matrain mo ang sarili mo sa ganoong sistema ng paglago mo. Amen. Kaya nga, sa ayot sa gusto mo, gusto mo ng progreso, gusto mo ng maturity and growing spiritually, train yourself godly. Amen? Yung mga hindi pa nananalangin dito ng katulad ni Daniel, kaya hindi naman kailangan 3 beses isang araw. At least, nananalangin ka araw-araw. No? Pero syempre, mas maganda kung nananalangin ka talagang ayon sa iyong kagustuhan na meron ng umaga, meron pang tanghali, meron pang gabi, o meron pang pang-snack. Good for you. May sistema ka sa iyong sarili na nananalangin ka. And through that, may posibilidad na ikaw ay lalago kahit hindi ka tinuturuan manalangin. O lalo na pa pag ikaw ay nagbabasa ng Bible. Araw-araw. Ang Bible pa naman available naman yan kahit sa paraan. Kung wala kang pambili, kaya
inimbento ang cellphone para ikaw makapag-upload ng Bible apps. Tapos hindi ka pa makaka-upload ng Bible apps. Pakinggan mo na lang, hindi mo pa mapakinggan yung Bible. No, paano natin makikita yung progreso ng ating spiritual life? Tama ba? Kaya nga, sariling sikap ang paglago. Pasalamat tayo, nakabackup si pastor, nakabackup ang mga leader, nakabackup ang church para sa ating paglago spiritual. At yun ay isang magandang balita sa bawat isa sa atin. Favor yun sa atin. No? Kaya nga habang nakabackup yan, samantalahin na isanayin ang sarili sa pagiging makadiyos. Amen po ba? Amen? So yun yung isang bagay na dapat nating tandaan para makita yung progress. Yung nakikita kang kahit hindi sinasabihan, ginagawa mo pala yung pagdi-devotion, ginagawa mo pala yung pagbabasa ng Bible, ginagawa mo pala yung pananalangin. At anytime na kapag ikaw ay, o pwede ka bang manalangin, tapang-tapang mo, lakas ang loob mo kasi, ugali mo kasi manalangin. Amen? Kaya walang problema sa iyo. Kaya makitaan tayo ng progress sa ating spiritually, yung godliness sa buhay po natin. Pangalawa, isa sa mga tinuturo ni Pablo sa kanya ay yung pagiging gutsiness. Ang ibig sabihin ng gutsiness ay not to be afraid or intimidated easily without being incautious or inconsiderate. Ang ibig sabihin nito ay huwag mong hayaan na limitahan ka ng mga hiya at takot sa mga taong na kaharap mo. Kasi si Timoteo, bata lang siya na namumuno sa isang church na katulad dito, na lalo na may mayroong mas matanda sa kanya. Nang sabi ni Pablo, huwag kang ma-intimidate. Huwag kang matatakot. Turuan mo sila kahit na bata ka, no? Gawin mo ito. Kaya sabi ni Pablo sa kanya, don't let anyone think less of you because you are young. Dahil babata ka, hindi mo kayang gawin yon. No, kahit mga young people na katulad ninyo, kayang gawin magturo. Magpakita ng halimbawa. Nakakaya naman siguro po mga eldest, no, yung mga elder dito, no, mga bata pa ang nagpapakita ng magandang halimbawa. Instead ng mga matatanda, yung mga may edad na, kayo po ang mga modelo ng mga kabataan na kakitaan ng good example. Tama po ba? At yun dapat ang makita po natin, no? Pero lahat po tayo ay katulad po ni Pablo na sinasabihan si Timoteo na huwag matakot, magpakita ng magandang halimbawa. Sabi niya, be an example to all believers in what you say. Sa lahat ng sasabihin mo, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Amen? Malakas ang loob natin. Meron kang guts na ipakita mong pagiging isang tunay na believer sa pamamagitan ng iyong galaw at kilos, pananalita, pag-iisip. No? Mapabata at mga may edad, mapalalaki at babae, sino man, may guts po tayo. At yun ang turo sa atin ng salita ng Diyos. Huwag pa-i-intimidate. Amen? And number 3, yung tinatawag na giftedness. Use your God-given skill to serve Him. 1 Timothy 4:14, do not neglect the spiritual gift you receive. Huwag mong kakaligtaan ang natanggap mong spiritual na kaloob. At lahat tayo ay may mga kanya-kanyang spiritual gift. Yun lang, kailangan mong i-discover kung anong spiritual gift. Anong spiritual gift? Iba yung good gift sa perfect gift o spiritual gift. Kasi sabi ng Bible, all good and perfect gift comes from above. So ano yung good? Ano yung perfect gift? Ang perfect gift, ito yung mga spiritual gift. Ito yung meron kang gift of tongues, gift of interpretation, gift of prophecy, gift of healing, gift of giving, gift of exhortation, gift of leadership, that is spiritual gift. Ano naman yung good gift? Ito yung mga natuturuan natin, yung na-enhance natin. Halimbawa, dati di ka marunong kumanta, nag-aral ka, marunong ka ng kumanta. That is good gift. Hindi ka marunong magluto. Napag-aralan mo, marunong ka ng magluto. That is good gift. Yung perfect gift, ito yung mga spiritual gift. Ang lahat tayo, meron ganyan. Binigyan tayo ng ganyan. Nung nagbuhos ng Diyos ng spiritual gift, lahat tayo nakasalo. Ang problema lang, nakalimutan, naitago. Hindi na na-practice, hindi na-operate. Kaya, hanapin sa inyong mga sarili kung ano yung spiritual gift na meron kayo. Baka kayo ay isang pastor pala, di nyo alam. O kayo leader kayo, di nyo alam. No? Baka teacher kayo, di nyo alam. Baka kayo ay meron kayong gift of giving, di nyo alam. Kaya alamin. No? And kapag nalaman na ang susunod na gagawin, i-activate yun
gampanan yon, i-apply yon, i-exercise yon, hanggang ikaw ay lumalalim, lumalago, nahihinog, dahil sa pag-activate at pag-operate ng spiritual gift mo. Kasi kung meron kang ganon, hindi mo naman ginagawa, paano gagalaw, paano mag-manifest sa inner man mo ang growth and spiritual, yung maturity, kung yung gift mo ay hindi na-operate. Dapat na-operate yun. Sayang, bumuhos ang Diyos ng spiritual gift, gamitin natin yon. Ngayon kung di mo alam, hanapin sa iyong sarili. Mahahanap din yan. At tanungin mo ang Diyos kung ano yung binigay sa iyo at sasabihin niya sa iyo. Ipapakita sa iyo kung ano yung spiritual gift na meron ka. Amen? So gusto ng Diyos, ito yung dapat nating makita sa sarili natin. Una yung godliness, pangalawa yung godliness, pangatlo yung giftedness natin. Sabi ng Hebrews chapter 5 verse 12, you have been believers so long now. Kayo po ng mga 10 years dyan, 5 years, no, ng mga Christian. Mahaba ng takbuhin ninyo, matagal na kayong Kristiyano. Kaso po, sabi dito, that you ought to be teaching others supposedly. Dapat gano'n po ang ating mga ginagawa, nagtuturo na, naglilid na, yung gano'n. Kaso, ang sabi niya, instead, you need someone to teach you again and the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. So sa tagal-tagal ng Kristiyano, halimbawa ako, patagal na akong Kristiyano, tapos basic teachings pa yung aking tinatangkilik, ini-embrace. Tapos na ako sa salvation dapat, tapos na ako sa forgiveness, tapos na ako sa tapos na ako sa repentance. Dapat ina-apply ko na yun, tinuturo ko na ngayon yung aking natutunan. Dapat tagapagturo na dapat ako. Dapat leader na ako. Kung ganun katagal. Pero kung baby Christian, so naiintindihan naman natin yon. Kaya kaso kapag baby Christian kayo, baka siya pa yung nagtuturo na. No? Siya na yung naglilid na kabata-bata. No? So yun yung nakakalungkot. Kaya kung kayo po ay isang Kristiyano matagal na, tayo dapat ay malaki na ang impluwensya natin sa ating sa ating kapwa, sa katabi mo, na ikaw ay isa ng leaders supposedly. Dapat ganun siya. Kaya yun yung sinasabi ng Hebrews chapter 5, verse 12. Ilayo na natin, sabi ng Bible na yung mga basic teaching na, kasi matagal na tayong Kristiyano. Amen? Alright. So, dapat nakikita sa atin talaga yung progreso. Habang tayo dumadaan sa proseso, hindi pwedeng walang progreso. Ngayon, kapag hindi ka dumadaan sa proseso, wala tayong asahan na progreso. Amen po ba? Kasi kapag kayo mga estudyante, hindi kayo dumaan sa proseso ng pag-aaral, paano mong makikita na may progreso sa iyong school? Meron kang examination, dadaan ka sa proseso ng reviewing. Hindi ka dumaan sa proseso ng pagre-review. Anong makukuha mo? May progreso? Alaman. Dapat dumaan ka sa proseso. And the process is not easy. Of course. Yun ang nature ng process. Maaring mahirapan ka, masaktan ka, mabigatan ka, pero the end of the story, sabi niya, o kaya yung the end of the day, mayroong progreso. Ikaw pang nakinabang. Tama? At hindi yung kapwa mo. Ikaw ang nakinabang. Amen? Kaya nga, yung growth and maturity, dumadaan yan sa proseso. Kasi pagkatapos ng proseso, progreso. At yun ang gustong makita po sa atin. Yun ang tinuturo ni Pablo kay Timoteo na dapat makita ng lahat sa iyo ang progress. Amen? Kaya let us do our part, effort, na kakitaan po tayo ng progreso sa ating buhay spiritual. Amen? Yung pagiging matured at pagiging growth natin ay makita. Amen? Amen. And number 3 po, maximize the level of our faith. Tinatanong ko kay Mr. Google, ano bang Tagalog ni maximize para malaman ko yung maximize? Wala siyang masagot. Wala siyang maibigay yung maximize. Ang binibigay niya, i-maximize. Ganun din. Dumagdag pa siya ng isang letra. No? So, i-maximize daw natin ang antas ng ating pananampalataya, yung tinatawag nating measuring scale. Timbangan ng mga, kung ikaw ay bumibili ng prutas, karne, vegetables na tinitimbang-timbang, na depende kung gaano kabigat yung binibili mo, no?
kung gusto mo ng 10 kilos, dapat 10 kilos, kaso mahal. Bawas ka na naman ng timbang, yung mura lang. So, depende sa iyo kung anong gusto mong timbang na pwede mong makuha doon sa binibili mo. No? Pero, maximize, ang ibig sabihin ng maximize, make as large or great as possible. And then, what is faith? Ang faith natin is complete trust or confidence in someone or something. Sa timbangang ito, ang tanong natin, gaano kaya kabigat yung ating ating pananampalataya? Ang sabi po Romans chapter 4 verse 16, so the promise is received by faith. So ito itong panahon ni Abraham. Sa tagal-tagal ng panahon naghintay siya, na-receive niya yung promise ni Lord sa kanya. Dahil sa kanyang pananampalataya. So kahit na napakahaba ng period of time ng waiting, naganap din. Kasi nga, nanampalataya si Abraham. Kung meron pangako ang Diyos at inaasahan natin yung pangako ng Diyos ay matupad sa atin, kaso hanggang ngayon wala pa. Hanggang ngayon, di pa natin natatanggap. No? Pero ang assurance sa atin, magaganap yun kasi pangako yun ng Diyos sa atin. Pag sinabi niyang, I will bless you, sabi niya, that is promise. Hindi niya sinabi na I will bless you today. Ang sabi niya, I will bless you. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan natin ma-receive yung bless. Yung bless na yun, maaaring next year, next century. No? So, doon pa rin yun. May blessing pa rin na darating. Maliban na ikaw hindi manampalataya, hindi natin matatanggap yung pangako rin. Si Abraham, nanalig siya, nanampalataya siya, kahit na napakahaba ng period of time na pwede niya, na-receive niya yung promise. Amen? Amen. How much your faith weighs? Gaano katimbang ang iyong pananampalataya? Dito natin, ang labanan dito is, kung titimbangin ang pananampalataya mo, kung 10 kilos yan, 10 kilos ang iyong marireceive. Kung ang pananampalataya mo ay 100 kilos, 100 kilos ang iyong pananampalataya. Although, meron sinabi ang Diyos na kapag kasilit lang ng mustasa ang iyong pananampalataya, may impact na yun. Napakasimple. How much more kapag minaximize mo ang iyong pananampalataya, ano kaya ang magiging bunga ng pagmamaximize ng iyong pananampalataya? Kasi kung sa malit lang, mayroon ng bunga. Paano pa kaya kung malaking pananampalataya ang iyong gagawin? So dito makikita natin, your faith matters. Ang pananampalataya ay mahalaga. Mahalaga ang iyong pananampalataya. Amen? Sino dito mahalaga ang pananampalataya niya? Oo, mahalaga kasi kapag hindi ka manampalataya, ala na, di huwag ka na umasa. Di ba, dyan lang po kasimple yun. Pero your faith matter. Kaya tinanin po ninyo yung mga halimbawa dito sa Biblia ng kalang your faith matter. Number 1, Matthew chapter 9, verse 29, ang sabi po ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus sa mga taong ito, itong dalawang blind na ito na humahabol-habol sa kanya, can you imagine na habol-habol sa pero wala silang makita. Ibig sabihin, ang hirap sa kanilang habulin si Jesus dahil wala silang makita. At hindi nila alam kung nasaan ang direksyon nila. No? Dahil sa napakahirap ng kanilang kalagayan, wala silang sight. Para makuha yung attention ni Jesus, sumigaw na lang sila para makuha yung attention ni Jesus. Son of God! Kaya naman napansin sila ni Jesus. Dahil hindi sila makakita, hindi sila makahabol kay Jesus, hindi sila makasunod kay Jesus. So, ginamit nila yung kanilang bibig para mapansin sila ni Jesus. Kaya naman, ang storya, napansin sila ni Jesus. Narinig sila ni Jesus. Kaya ang sabi niya, then He touched their eyes and said, because of your faith, it will happen. Mayroong magaganap, may mangyayari sa iyong pananampalataya. Gaano man kabigat ito, gaano man kagaan ito, gaano man karami ito, o gaano man kaliit ito, kapag ikaw ay may pananampalataya, mangyayari. It will happen. Amen. Kaya kung manampalataya ka sa Diyos, ibig sabihin, meron palang magaganap. Whether you like it or not, meron ka makikitang result. Kasi, your faith matter. Regardless kung ito'y maliit o malaki, pero maximize mo na lang. Tingnan mo.
witness mo na lang kung ano ang bunga ng pagmamaximize ng iyong pananampalataya. Number 2, Matthew chapter 15, verse 28. Ito naman ang kwento ni Canaanite woman na hindi kalahi ni Jesus. At siya ay lumapit kay Jesus kasi napakalaki ng problema niya. Ang problema niya yung kanyang anak kasi inaalihan ng masamang espiritu na gusto niyang gumaling. Lumapit siya kay Jesus. Hindi siya pinapansin kasi siya ay naka-concentrate sa mga Hudyo, sa mga Israel. Eh siya, Canaanite woman siya. So, ibig sabihin, hindi siya masyadong pinapansin. Kaya sabi naman ng babae, maawa po kayo, pagalingin niyo po yung aking anak. Sabi ni Jesus, ang mga pagkain ng mga anak ay hindi binibigay sa mga aso. Ang sabi ni Jesus Christ. So yung aso tinutukoy dyan, katulad ng Canaanite woman. Ibig sabihin, hindi sila mahalaga. Pero, sumagot yung Canaanite woman. Ang sabi niya, tama po kayo, sabi niya. Kahit naman po yung mga aso, sabi niya, ay naghihintay ng mga nahuhulog ng bubong doon sa kapagkainan ng mayaman. Si Jesus na-impress doon sa babae. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted. Kahit na wala siyang silbi, wala siyang saysay, pero ginrant yung request ni Canaanite woman, there's a great faith na meron siya kay Jesus. Alam mo yon, yung desperado siya kay Jesus, na lapit ang lapit, pero hindi siya pinapansin kasi nakatutok siya sa mga Israel, sa mga Hudyo. Pero yung Canaanite woman, sige, punta ng punta sa kanya para mapansin siya. Pero napansin siya dahil sa kanyang great faith, yung dakilang niyang pananampalataya. Kaya naman na-impress si Jesus Christ. Ang sabi niya, your request is granted. Ang sarap-sarap kayang marinig na ang request natin ay granted. Diba? Ang sarap pakinggan yun. Para bang narinig mo na yung sarili mo na narinig mo sa iba na ang ganda-ganda mo today. Although, nakikita mo sa salamin, ikaw sa mismo, na gandang-ganda ka sa sarili mo. Pero iba yung marinig mo sa iba na maganda ka. Hindi ba ang ganda ng feeling? Di ba na? Sino nakaka-experience ng ganon? Yung pinansin niyo yung ganda mo, pero ikaw mismo talaga, gandang-ganda ka sa sarili mo. Pero sinabi ng iba, maganda ka. Kaya naman ang ganda-ganda ng pakiramdam. At yun ang naramdaman po ni Canaanite woman. Nung sinabi na your request is granted. And her daughter was instantly healed. At that moment, nakalaya yung kanyang anak mula sa inaalihan masamang espiritu. No? So nakita na po natin, your faith matter. Amen? And then last one, yung sa Mark chapter 5, verse 34. Ito naman yung 12 years na nagdudugo, na desperada na po siya sa kagalingan niyang hinahanap, na hindi niya mahanap-hanap, ultimo kanyang mga kayamanan ay naubos na para lang makahanap ng comfort, healing, miracle. Wala. Naubos na kayamanan niya. No? Kaya lang minsan may narinig siyang Jesus, no? Nadadaan. Kaya hinagad niyang lumapit kay Jesus para humingi ng healing sa kanya. Ang problema, hindi makalapit-lapit dahil sa kapal ng tao. So ang problema niya, hindi niya maabot si Jesus kasi hindi siya makapunta sa kanya. Kaya lang sabi na lang niya, mahipo ko na lang yung kanyang laylayan para ako ay gumaling. Anong susunod na istorya? Sa kabila ng napaka-crowded na tao, naabot din niya. Imagine nyo lang, use your imagination na talaga pinilit ang sarili niya na abutin yung kanyang laylayan para mahipo lang niya. Sa siksikan na yon, no? Pero naabot niya, no? Kasi talagang gusto niya maabot yon. Kaya naman, naramdaman ng babae yung kagalingan sa kanyang karamdaman. At si Jesus naman, naramdaman niya, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kaya nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Sabi niya. At yung mga disciples niya nagsabi, Lord, siksikan po dito, magkakatabi tayo, lahat kami nakadikit sa iyo. Yan. Paano namin malalaman na kung sino kami lahat ay humipo sa iyo? Pero dahil sa babae, takot na takot siya, nagtapat po siya sa Panginoon na siya yung humipo sa kanya. And in fact, I believe,
alam ni Jesus Christ kung sino yon. Gusto lumabas sa bibig niya yung ng babae, yung na-experience nung babae na nagdurugo ng 12 years. Kaya nakita natin, sabi ni Jesus Christ sa kanya, daughter, sabi niya, your faith has made you well. Ang iyong pananampalataya ay pinagaling ka. So go in peace. Pumanatag ka. Ang kanyang pananampalataya ang nagpagaling sa kanya. Kaya ano man po yung talagang desperado na po tayo kapag meron kang your faith, no? Ano sabi? Has made you well. Kaya your faith matters. Kaya ano man ang imposible sa atin, kung meron kang your faith, it will happen. Your request be granted. Has made you well. Walang imposible sa pananampalataya. Katulad ng inawit po natin kanya, no? Sayang-saya tayo kumakanta ng all things are possible, no? At yun naman po talaga ang totoo, no? Walang imposible sa Diyos kapag ikaw ay nananalig po sa Kanya. Amen? Kaya let us maximize the level of our faith kahit na napakahirap, kahit may hamon, kahit na napaka-difficult nito, no? Pero yung pananampalataya mo, no? Kung i-maximize po natin yan, may milagrong magaganap. May himalang masusumpungan. Kasi walang imposible sa pananampalataya. Amen? Amen? Minsan, sa pangingisda ni Pedro, wala siyang nahuling isda. No? At siya'y nagtataka kung bakit walang isda siyang nahuli. Nung siya'y sumampa na sa pampang, nakita niya doon si Jesus, nandoon siya. No? Tapos sabi ni Jesus, sige, sabi niya, humayo ka doon sa malalim, go deeper, ang sabi niya, no? At sumunod naman si Jesus, si Pedro sa kanya, no? At ang nangyari, nung nasa malalim na siya ng tubig, ang nangyari, nahuli niya ngayon yung mga isda. Hindi lang niya nahuli, nahirapan po siyang isakang mga yon sa kanyang bangka. Kaya tumawag siya ng mga sokoro, no? Sa mga tutulong sa kanya. So ano ba makikita po natin doon sa senaryo? Pag lumalim ka ng lumalim, kasi si Jesus kasi, yung instruct niya, punta ka doon sa malalim. Kasi yung mga isda, wala naman sa pampang. Makikita niyo doon, mga botete. Sapsap. O kaya yung tawag dito, yung mga, yung mga maliit na isda? Dilis! Maliban nila kung marami kayo nakuha dilis, gawin yung parang tawag yung ulam na ganito. Okay yan. Pero gusto ng Diyos, makakuha ka ng katakbang mga isda. Kaya nga nung sumulong siya sa malalim, no? Ayun. Nakahuli sila ng isda ng napakarami, bongacious, grabaceous na mga isda. So, anong point natin dito? No? Baka kailangan maging go deeper ka sa iyong pananampalataya kahit na medyo malalim yon. Although kapag meron kang inaabot at hinahangad o sitwasyon na medyo mahirap, ang pananampalataya po, hindi lang basta-basta I have faith. No? I trust God. No? Naniniwala ako na makakamtan ko to, matatapos ko ito. Hindi lang po basta-basta ganyan. No? Makakaharap po kayo ng fear. May takot pa rin sa ating mga puso. Pag ba nag-resign ako dito, meron ba akong assurance na may susuporta sa akin o kaya meron akong mahanap na ibang trabaho? Yan, ganun dating, no? Pero kapag nilagyan mo ng tapang, ng lakas ng loob, tutulungan ka ng pananampalataya mo na makakita ng assurance at ng katiyakan doon sa hinahangad po natin. Dahil ang pananampalataya po ay nagre-require po ng courage, ng lakas ng loob at ng tapang. Parang yung mga humarap sa mga interview na dahil alam mo yon yung nakakatakot kasi yung humarap sa mga interviews, lalo kapag hindi ka sanay humarap sa mga interviews. Kapag ikaw ay pinagharian ng takot at hindi ka sumulong sa ilalim, sa malalim, hindi mo ma-overcome yung ganoong fear of pagharap sa mga interviewer. Yung mga takot sa mga mayroong stage fright,
Kapag hindi ka sumulong sa malalim, hindi mo ma-overcome ang takot dito sa stage. Alam mo, kahit yung mga nangangaral dito, katulad ko, no, hindi ibig sabihin na tumayok dito, kampating ko. Hindi. Meron din kaba, takot dito, mga ganyan. No? Pero dahil sulong sa ilalim, ma-overcome po ang ganoong mga takot at saka ng mga hindrances. Kaya nga, nakakapag-overcome po tayo. Amen? So, ang pananampalataya natin, kailangan courageous tayo. Matapang po tayo. Amen? Let us maximize yung faith, yung level of faith na meron po tayo. And let us witness kung paanong gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa pananampalatayang meron tayo. Ang sabi po ni paring Warren, ni Rick Warren, ang sabi niya dito sa ating slide, living by faith isn't living with certainty. It's trusting God in spite of unanswered questions and unresolved doubts. Yung tipong alam mo yon, yung walang kasagot-sagot, wala kang nakikitang sagot, at laging mayroong mga negative na pumapasok sa iyo. Yung overthinker ka. Yung tipong wala pa ba, ay talagang iniisip mo na ganito bang yayari. Pero ganun pa man, na mayroong mga walang sagot, mayroong mga pag-aalilangan, mayroong mga worries, dapat itatak sa ating kaisipan, mayroong Diyos na tutulong sa atin. Kasi kapag hinayaan natin yung mga ganitong bagay na mga answered at mga doubts, pero mayroong Diyos na tutulong sa atin, anong magagawa ng Diyos sa atin kung hindi natin pairalin yung pananampalataya na mayroong lakas ang loob sa Kanya? Ang taong nananalangin ay sinasagot ng Diyos hindi dahil siya ay nananalangin. Sinasagot ng Diyos ang panalangin niya dahil nananalangin siyang mayroong pananampalataya. Kasi pwede naman po tayong manalangin na walang pananampalataya. Pero hindi ka pwedeng manalangin na walang pananampalataya. Dahil sumasagot ang Diyos, hindi dahil sa panalangin mo, dahil nakita niya yung iyong pananampalataya. Nakuha po ninyo? Kaya nga po sa ating buhay, sa ating connection sa Diyos, kailangan natin i-maximize yung pananampalataya natin. Bakit kailangan natin i-maximize? Kasi dami-dami natin mga kontrabida sa buhay natin. Nandiyan yung doubts, nandiyan yung fear, nandiyan yung worry, nandiyan yung mga negatives. Yung mga negatron sa buhay natin, ang dami-dami. No, kaya nga kailangan po natin ng pananampalataya. Amen? So sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 10, sa lahat ng mga mananampalataya na matagal na o kaya mga believers of Christ, sabi niya, so dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Kayo po ba'y kabilang doon sa tinawag ng Diyos at pinili? Kung ikaw ay kabahagi ka doon at kasama ka doon sa tinawag at pinili, ano ang sabi? Mga kapatid, work hard to prove that you are really among us. Those God has called and chosen, do these things. Ano to? Itong mga pinag-uusapan natin, no? Maintain the level of our loyalty to God, our loyalty for God, monitor the level of our growth and maturity, and maximize the level of our faith. And you will never fall away. Hindi ka babagsak. Amen? So ngayon pong hapong ito po ang mensahe sa bawat isa sa atin. So skill system ng buhay po natin. Tayo ng pagkakaloob. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang ating pong Bible context sa Proverbs 3, chapter 9 to 10. Chapter 3, verse 9 to 10. So sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new. Sabi po dito, church, God is honored with our tangible offering, with our substance. According to the Holy Spirit-inspired word of Proverbs 3, God blesses tangible offerings with tangible blessings. Honoring God with our substance result
in receiving from God more substance. Honoring God with our first fruits result in receiving from God more fruit. God is honored when we give Him substance from the barn. He is honored when we give Him the best of our increase, not the leftover of our increase. So ako po, I can testify, pinag-uusapan po natin kanina is about integrity. Meron din po integrity in giving. Tama po ba? So kung tayo po ay talagang faithful sa pagbibigay po natin ng mga first fruit natin, si Lord po hindi po magkukulang sa buhay natin. Ako po, naranasan ko ito for how many years po ng pagbibigay ko ng aking tithes. Ako po ay freelance dance teacher. Alam po ninyo na pag po kayo ay freelance, ibig sabihin kung saan lang may project, kung saan lang may magpapaturo, doon lang ang trabaho. Pero dahil po tapat po ako sa pagbibigay sa Panginoon, talaga pong di mabilang yung mga opportunities na ipinagkaloob po sa akin ng Panginoon, even working abroad. So dati po sumasayaw lang ako sa entablado ng Pilipinas. Sa pag-bless po sa akin ng Panginoon, pati po entablado ng international stage ay pinagkaloob niya po sa akin. And that is because naging faithful po ako sa pagbibigay sa Kanya. So He can do the same with you, church. Sa ating pong pagiging tapat sa Kanya, magiging tapat din po si Lord sa atin. Kaya naman po lahat ng mga tapat na puso, tayo po lahat tumayo. I inviting you all to please stand up and raise your tithes, envelope, and love offering. Sabay-sabay po nating ipanalangin. Father God, salamat po Panginoon at binigyan niyo po kami na pusong mapagbigay. Salamat po na kayo po ang naging modelo namin sa kung papaano po kami mag-bless sa iyo at sa ibang tao. Salamat po for the opportunity na makapagbalik po kami ng pagmamahal sa inyo, Lord, sa aming mga tithe. Isa pong karangalan ang magbalik ng pagpapala sa inyo, Panginoon. And right now, Lord, hawak-hawak namin ang mga offerings namin sa inyo, Panginoon. Nanggagaling po sa puso namin. Lord, kayo po ang bahalang mag-bless po sa bawat isang naririto, sa kung ano po ang mga desire ng kanilang mga hearts. Sa lahat po ng mga nagbi-business, Panginoon, I declare, Lord, abundance blessing po para sa kanilang mga businesses. Sa mga kamay po na nagbigay, sa mga mag-aaral, Panginoon, kayo po ang mag-bless sa kanilang study. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho, Panginoon, kayo po mag-bless sa kanila financially. At sa lahat po ng nandito, Panginoon, kayo po nakakakita ng aming pangangailangan. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon. We honor you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen.